Registration Office ng bus station at nag-aantay po yung anak niyo si Ineng. Hindi nagtagal, dumating na ang nanay ni Ineng. Tumatakbo siya na una sa amin. Ngayong hapon nagsagawa ng biglang inspeksyon ng DOTC. Tinignan kung maayos ang kondisyon ng mga makina at preno ng mga bus. 2 bus ang nasita. Depektibo kasi ang ilaw, ang utos, ipaayos ito. 13 hanggang 16 na oras ang kadalasang biyahe ng mga bus papunta sa mga probinsya. Kaya ang ilang bus driver inabutan naming natutulog bago ang biyahe. Karamihan naman sa kanila sinabing kaya nila ang mahabang biyahe dahil may karelyebo naman. Ang ilan, umamin na kahit kulang sa tulog ay napipilitang magbiyahe. Siyempre, pagod ka, aabutan ka ng antok talaga. Pag hindi na kaya, alam na namin, nagpapapalit na kami. Kinakausap naman natin yung mismo mga may-ari nito, mga bus companies na to, to give us assurance na ating mga driver in top shape, na talagang gising yan sa pagmamaneho nila at ganun din hindi kaskasero. Mel, ngayong hapon ay kinunan ng blood pressure ng LTO medical team ang mga bus driver na papaalis na sana. Pinababa yung mga bus, ibati yung mga papaalis na rin sana. Ang mga normal ang BP ay pinayagan naman makalis. Pero yung mababa o mataas ang BP ay hindi mo na pinayagan bumiyahe. Samantala para po dun sa ating mga kapuso na nais malaman yung schedule ng biyahe o di kaya magpa-reserve ng ticket dito sa Araneta Center Bus Terminal ay maaari po kayo tumawag sa mga numerong 911-4766. At yan munang latest mula rito sa Araneta Center Bus Terminal. Mel? JP, meron bang biyahe hanggang Biyernes Santo? Sabado, meron. Merong biyahe pero ang sabi ng pamunuan ng bus terminal ay mangilan-gilan na lang daw ito dahil karamihan nga daw ng mga paalis ay inaasahan nila bukas o hanggang Wednesday. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Marami pa po kaming inihandang balita para sa inyo. Makakasama natin ngayon ang kapuso nating si Ivan Mayrina. Ivan. Salamat, Mel. Mahigpit na bilin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga driver ng mga bus. Maging alerto at maingat sa pagmamaneho para iwas aksidente ngayong Semana Santa. Narito ang aking report. Mula ngayon hanggang sa susunod na mga araw, libu-libong pasaherong bibiyahe patungong probinsya para sa Semana Santa. Kanina pinulong ni LTFRB Chairman Alberto Swansing ang mga provincial bus operator at pinaalalahanan para maging maingat sa mga biyahe. Tungkol sa overloading, ang unang paalala. Hindi ko pinayagang umalis noong Sabado doon sa Cubao. Yung mga bagahe nandito na sa likod ng driver. So, tapos yung pasahero talaga naman punong-puno. I think something's got to be done with that. Pinaalalahanan din ni Swansing ang mga operator na siguruhin ang kondisyon ng kanilang mga sasakyan. Para mas madaling tandaan, laging paalala sa mga motorista ang salitang blowback na dapat siguruhin. Brake o tamang timpla ng preno, lights o ilaw, oil o tamang dami ng langis sa makina, water o tubig sa radiator para iwas overheat, battery para iwas tirik, air o tamang hangin sa gulong at syempre siguruhin may sapat na gasolina. Pero ang pinakamahalaga raw sa lahat, ani Swansing, ang patuloy na paalala sa mga driver ng tamang pagmamaneho. Yung overworking ng mga drivers, they drive more hours than what is necessary dahil kasi umahabol. But in return, ang nangyayari naman is yung safety ng sasakyan, pati ng mga pasahero is put at stake. Nangako naman ang mga bus operator na makikiisa sa DOTC para sa matiwasay na paglalakbay sa mahabang bakasyon ngayong linggo. Kailangan din po na maging visible po sila sa kalsada, sa mga terminal para sila ay magbigay paalala at umagapay ho sa aming mga transport na patuloy na walang aksidente ngayong Semana Santa. Ang Land Transportation Office nagpakalat na rin ng mga law enforcers sa mga terminal bilang bahagi ng Oplan Kalakbay na ikinasa nitong Sabado. Katuwang nila ang PNP sa pagbabantay sa mga kalsada para iwas aberya sa buong biyahe. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ngayong Semana Santa, doble na ang security personnel sa Manila North Harbor. Bukod sa mahigpit na seguridad, sinisigurado rin ng Philippine Coast Guard na walang overloading sa mga barko. Nakatutok si June Veneracion. Buhos na ang mga pasahero sa Manila North Harbor. Sila ang mga biyahero na nag-uuwian sa kanilang probinsya
para gunitain ang Semana Santa. Masyado ng haggard pag magbabiyahe ka ng alanganin. Ngayon nga, ang dami-daming tao. Mula ngayon hanggang Miyerkules, halos punuan na raw ang mga bumabiyaheng barko ng Negros Navigation. In-expect natin na papalo pa din ito hanggang Biyernes Santo, no? Alam mo, tinuloy kasi natin every single day, kahit na Biyernes Santo or Sabado at Linggo, tuloy-tuloy lang yung biyahe. Wala hong interruption ng trip. I-expect mo ulit. Dahil nagsimula na ang pagdagsa ng mga pasahero, nakikiusap ang mga otoridad sa kanila na aga-agahan ang pagpunta sa mga daungan. Kung maaari daw ay 3 oras bago ang nakatakdang pag-alis ng barko, ay nakapila na ang mga pasahero. 4 na security check kasi ang pagdadaanan ng mga pasahero bago tuluyang maglayag ang barko. Sa ngayon, ang tingin namin, mga 90 to 95% na yung sa passenger capacity. And we expect that it will be full capacity by Wednesday. Dinoble na ang security personnel sa daungan. Bawal ang mga patalim, hazardous liquid at iba pang deadly weapon. Noong 1 linggo pa naka-heightened alert ang mga operating unit ng Coast Guard. Bukod sa seguridad, tinitiyak din ng Coast Guard na hindi overloaded ang mga barko. Mas maghihigpit daw sila ngayon. Pabababain ang mga pasaherong lampas sa kapasidad ng barko. Yung mga kababayan natin, sana po maintindihan ninyo kung nagkakaroon ng delay doon sa inyong paglalayag. Ito po sa kadahilanan lamang na gusto naming matiyak na kayo po ay makakarating doon sa patutunguhan nyo ng maayos at walang nangyari sa inyo. Sa dami ng mga aksidente sa karagatan, may mga pangyayari na pwede sanang maiwasan. Kaya ang mga otoridad doble kayod para matiyak na ligtas ang biyahe, lalo na ngayong dagsada naman ng mga pasahero. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nagdagdag na ng biyahe ang isang airline dahil sa dami ng mga bumabiyahe pa Boracay ngayong Semana Santa. Nakatutok si Mark Salazar live mula sa Manila Domestic Airport sa Pasay. Mark? Tama, Mel, Boracay pa rin ang pangunahing destinasyon ng mga bakasyonista nating kababayan na ang ideya sa Semana Santa ay hindi pagtitika. Simula kahapon, bumuhos na ang pasahero ng Cebu Pacific papuntang Katiklan. Sila yung mga karamihan ay papuntang Boracay. Kaya ang dating 4 na biyahe ng Cebu Pacific na Manila, Katiklan, Manila, ginawa ng 11 biyahe kada araw. Ganyan din kadami ang bumabiyahe papuntang Boracay galing naman sa Cebu. Inaasahan ang ganitong pila sa security check dahil hindi naman dahilan na porke naiipon ng mga tao ay magluluwag na ng seguridad papasok ng airport. Bagamat wala rin namang kakaibang paghihigpit sa seguridad maliban sa dati ng mga ginagawang pagsasala sa mga pasahero. Meron din nilang biyahero kanina na magtitika raw talaga sa probinsya. Ang habol